Ang depresyon ang pangunahing sanhi ng kapansanan sa buong mundo. Sa Estados Unidos, nasa 10% ng mga nasa hustong gulang ay nakakaranas ng depresyon. Ngunit dahil ito ay isang sakit sa pag-iisip, ito ay mas mahirap unawain kaysa sa pagkakaroon ng mataas na kolesterol. Ang isang pangunahing pinagmumulan ng pagkalito ay ang pagkakaiba ng dumadanas ng depresyon at ang nalulumbay lang. Bawat oras halos lahat ng tao ay nakakaramdam ng pagkalungkot. Ang pagkakaroon ng mababang grado o mawala ng trabaho o ang pagkikipag-argumento o kahit na ang tag-ulan ay maaaring magdulot ng kalungkutan. Minsan, kahit wala naman dapat ika-depress nakakaramdam pa rin ng depresyon. Ito ay lumalabas na lang bigla, ngunit kapag nagbago na ang pangyayari at gumanda na ang sitwasyon mawawala na din ang depression na naramdaman. Ngunit iba ang clinical na depression. Ito ay isang medikal na karamdaman. Hindi ito mawawala ng dahil sa gusto mo lang ito mawala. Ito ay tumatagal ng hindi bababa sa 2 magkasunod na linggo. At ito ay nakakasagabal sa kakayahan ng isang tao na magtrabaho, maglaro, kahit ang umibig. Ang depresyon ay maaaring magkaroon ng maraming iba't ibang sintomas, gaya ng kawalan ng gana, pagkawala ng interes sa mga bagay na karaniwan mong ginagawa o mga pagbabago sa kilos. O kaya ay pakiramdam mo ay wala ka ng halaga o labis na nagkasala. Natutulog ng sobra o kulang. Mahinang konsentrasyon. Pagkabalisa o pagkawala ng enerhiya. At minsan paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa pagpapakamatay. Kung mayroon kang hindi bababa sa 5 sa mga sintomas na yon, ayon sa psychiatric guidelines, isa ka sa qualified para sa diagnosis ng depresyon. At ito ay hindi lamang mga sintomas ng pag-uugali. Ang depresyon ay makikita din sa pisikal na katawan. Makikita ito ng personal o sa pamamagitan ng X-ray vision. Nabibilang ang frontal lobes o kaya ay ang hippocampal volumes mo. Ang depresyon ay nauugnay sa ilang bagay. Ang abnormal na paghahatid o pagkaubos ng ilang neurotransmitters. Lalo na ang serotonin, norepinephrine, at dopamine. At ang blunted circadian rhythm o mga partikular na pagbabago sa REM o kaya ay ang slow wave parts ng iyong pagtulog. At mga hormone abnormalities tulad ng mataas na cortisol at deregulasyon ng mga thyroid hormone. Ngunit ang mga neuroscientists ay wala pa ring kumpletong idea kung ano ang nagiging sanhi ng depresyon. Mukhang may kinalaman ito sa isang komplikadong ugnayan sa pagitan ng genes at ng kapaligiran. Ngunit walang diagnostic tool ang maaaring makapagsabi kung saan o kailan ito lalabas dahil ang mga sintomas ng depresyon ay hindi nakikita. Mahirap malaman kung sino ang mukhang maayos sa totoong nahihirapan. Ayon sa National Institute of Mental Health, ang nakakaranas nito ay tumatagal ng 10 taon bago humingi ng tulong sa iba. Ngunit may mga napaka-epektibong lunas dito. Ang mga gamot at therapy ay umaakma sa isa't isa upang mapalakas ang mga brain chemicals. Sa extreme na kaso, ang electroconvulsive therapy ay gaya ng controlled seizure sa utak ng pasyente ay napakalaking tulong din. Ang iba pang magandang treatment tulad ng transcranial magnetic stimulation ay iniimbestigahan din. Kaya kung may kakilala kang nahihirapan sa depresyon, hikayatin sila ng malumanay at sabihin na tignan nila ang ilan sa mga opsyong ito. Maaari ka ring mag-alok ng tulong tulad ng mga partikular na gawain, tulad ng paghahanap ng mga therapist sa lugar o paggawa ng listahan ng mga tanong na pwedeng itanong sa isang doktor. Sa mga taong may depresyon, ang mga hakbang na ito ay maaring hindi malutas kung sila ay nahihiya o nakakaramdam ng guilt. Alalahanin na ang depresyon ay isang medikal na kondisyon katulad ng asthma o diabetes. Hindi ito kahinaan o katangian ng pagkatao. Kung ikaw mismo ay nakaranas ng depresyon, iwasang ikumpara ito sa mga pagkakataong nalulungkot ka, o ikumpara man ang nararamdaman mo sa nararamdaman ng mga normal na tao. Mayroong pananaliksik na ang pagtatanong sa isang tao tungkol sa mga saloobin ng pagpapakamatay ay nakakabawas sa panganib sa pagpapakamatay.
Ang pagiging open-minded sa ganitong usapin tungkol sa sakit sa pag-iisip ay nakakatulong sa pagtanggal ng alalahanin at gawing mas madali para sa mga tao na humingi ng tulong. At kung mas maraming mga pasyente ang naghahanap ng lunas, ay mas maraming siyentipiko ang matututo tungkol sa depresyon, at mas mapapaganda pa ang maibibigay ng doktor na serbisyo at paraan para malunasan ang karamdamang ito.